Good morning, everyone. We are the Night Reporter. Women play a significant role in our society. They are more capable, or they are more best known for being caring and nurturing for their child or young ones to become a better version of themselves. May malaki silang papel na ginagampanan sa ating lipunan, partikular na sa larangan ng ekonomiya, edukasyon, at maging sa politika ay may malaking ambag na rin ang mga kababaihan sa kasalukuyan. But how is it possible if they are bounded by discrimination? Miss Donna? Okay, thank you. It is possible because we are now governed by law, and that law covers the rights or yung mga karapatan ng mga kababaihan. So today we will be going to tackle about laws, policies, and programs for Philippine women. Human rights approach. Key rights for women. First is access to sexual and reproductive health care. Mahalaga na magkaroon ng access ang mga kababaihan sa larangan ng sexual and reproductive health care na kung saan halimbawa na lamang ay kapag yung magpapacheck up sila ay may mahalaga na magkaroon sila ng karapatan o patas na karapatan doon dahil sa pamamagitan nun magkakaroon sila dahil sa pamamagitan nun magkakaroon sila ng awareness para sa kanilang kalusugan. Second one is protection against gender-based violence. Alam naman natin na dito sa ating lipunan ay talamak ang diskriminasyon, partikular sa mga kababaihan dahil palagi silang sinasabihan na mahihina sila, wala silang ambag sa lipunan. Ngunit sa panahon ngayon na may mga batas na tayo na kung saan magpoprotekta sa mga karapatan ng mga kababaihan, halimbawa na lamang doon ay RA 9710 na tinatawag na Magna Carta for Women. Kasunod ay ang right to non-discrimination in education and the workplace. Way back then, ang mga babae ay walang karapatan o hindi binigyan ng karapatan makapag-aral. Pero sa kasalukuyan, binibigyan na sila ng patas at equal na oportunidad na makapag-aral dahil nga sa mga batas na pinanukala ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Second one is important of right-based approach. Expand women's access to resources. Mahalaga na magkaroon ng equal access resources sa mga resources ang mga babae dahil hindi lang naman ang lalaki ang may karapatan na kung saan sila ay magkakaroon ng access sa iba't ibang resources dahil kinakailangan dito ng mga kababaihan upang sila ay mamuhay na kaya. Second one is enhance their roles in communities. It is important. One of the importance of right-based approach is enhance roles in communities. May mga babae na sa kasalukuyan kung saan sila ay nagiging ehemplo o nagiging role model na sa komunidad. Kaya mahalaga ito upang magkaroon sila ng patas ng karapatan at magkaroon sila ng boses sa lipunan. Raises awareness about women's struggles. It's important to be aware of the struggles of women's kung ano man yung mga kanilang mga nakaharap na mga problema o yung mga naranasan nila, halimbawa na lamang ay discrimination or yung halimbawa na lamang ay yung discrimination. The Philippines is committed to promoting gender equality and women's empowerment through international treaties like the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEWA. Ang CEWA or CEDAW, it is an act or a program that governs the rights of every woman in our society. Isa itong batas na kung saan nagdadayong suportahan ang mga karapatan ng mga kababaihan laban sa diskriminasyon at pang-aakil. Ang batas na ito ay nakatutulong upang mapalakas pa ang pagtitiwala ng mga kababaihan sa kanilang sarili kahit man sa diskriminasyon na kanilang ginagawa. As a signatory, the Philippines must implement laws and programs to uphold these
Agreement, CEDAW, often called the International Bill of Rights for Women, is particularly significant as it recognizes women's reproductive rights and challenges. The BPFA highlights the needs of vulnerable women, including the girl child, indigenous women, women workers, and victims of conflict-related violence. Halimbawa na lamang nito ay yung kapag may nagawa ang halimbawa na lamang ito ay yung isang babae, isang OFW, at siya ay may nagawang kasalanan doon sa ibang bansa, halimbawa na lamang ay napatay niya o nasaktan niya yung kanyang amo dahil lamang din yun sa ginawa ng kanyang amo. To advance gender equality, the BPFA identifies 12 critical areas of concern that I will be mentioning 7, requiring urgent action to women's poverty. It is important to have women who are in poverty, na kung saan sila ay naghihirap. Mahalaga silang pagtuunan ng pansin upang magkaroon sila ng masaganang pamumuhay at payapang pamumuhay. Unequal access to education. Alam naman natin ang mga babae noon ay walang equal na oportunidad sa larangan ng edukasyon, na kung saan sila ay hindi binibigyan ng pagkakataon para makapag-aral. Ngunit sa kasalukuyan, dahil sa mga batas na umuusbong or sa mga nag-i-exist na mga batas, ay nagkakaroon na sila ng karapatang makapag-aral. Gender gaps in healthcare. Fourth is violence against women. There are a lot of laws that governs the rights of every woman, na kung saan pinoprotektahan ng kanilang karapatan in terms of discrimination or pangalaki. Impact of conflict in women. 6 is economic inequality and resource access. 7 is underrepresentation in power and decision making. Ang mga babae ay dinidiscourage na kung saan sila ay mamuno sa isang bansa. Dahil sa pagkakaroon nito, dahil sinasabi na ang mga babae ay kulang sa kaalaman, mahina, madali silang magdesisyon, o padalos-dalos sila sa kanilang desisyon. Kaya dinidiscourage sila ng gobyerno kung saan sila ay mamahala sa isang komunidad o sa isang komunidad o sa isang bansa. At yun lamang po, maraming salamat. Tatalakayin naman ni Binibining Juela at kasama. So again, good afternoon everyone. My name is Joelle Pastor. And now, let's talk all about the Millennium Development Goals. Please read, Ms. Alibo. The MDGs emphasize international effects, especially in developing countries. They include a strong focus on women's needs and empowerment. So ang Millennium Development Goals, ito ay isang koleksyon ng 8 layunin na tinakda ng United Nations noong taong 2000. So, layunin ng mga ito na tugunan ang malaking suliranin ng mga mahihirap na mayayaman sa buong So, layunin ng mga ito na tugunan ang malaking suliranin ng mga mahirap na mayayaman sa buong mundo, lalo na sa mga umuunlad na bansa. Nakatuon sa pagbawas ng kahirapan, gutom, sakit, at hindi pagkakapantay-pantay sa kasarian, pati na rin ang pagbibigay ng access sa malinis na tubig at sanitasyon. At ang pangalawa naman ay Sustainable Development Goals. Maaari ba itong basahin Binibining Romano? Sustainable Development Goals. Aim to address the root causes of poverty and equality globally. Build on the earlier Millennium Development Goals with larger self to achieve by 2030.
2030, and one specific goal discussed is gender equality. So, ang naglalayong tugunan ang Sustainable Development Goals ay naglalayong tugunan ang ugat ng kahirapan at hindi pagkakapantay-pantay sa buong mundo. Ang mga layunin ito ay nakabatay sa mga naunang Millennium Development Goals ay layuning ipagpatuloy ang mga ito na may target na matatapos sa taong 2030. And next is, lumungo naman tayo sa laws and policies for women in the Philippines. Maaari mo ba itong basahin, Binibining Skanier? Ganito na. Laws and policies for women in the Philippines. Current laws protect the rights stem for the post-martial law era, when the 1987 Constitution ensured gender equality. Republic Act 7192, Women in Development and Nation Building Act, further solidified this, emphasizing women's vital role in nation building and societal development. The Philippine Commission on Women, KCW, formerly the National Commission on the Role of Filipino Women, NCRFW, is the primary policy-making and coordinating body on women's concerns. So, sa panahon ito, ang mga kababaihang Pilipino ay naging aktibo. Go. So, sa panahon ito, guys, ang mga kababaihang Pilipino ay naging aktibo kalahok sa halos lahat ng aspeto ng positibong pagbabago sa lipunan sa Pilipinas. So, ang mga kasalukuyang batas na nagpoprotekta sa kanilang mga karapatan ay patunay sa pagsusumikap ng ating mga ninuno para sa pagkakapantay-pantay ng kasarian. So, nagsimula ang formal sa pagkilala sa karapatan ng kababaihan noong pagkatapos ng martial law na itinakda noong 1987 Constitution ang pagkakapantay-pantay ng babae at lalaki sa batas. At yun lang po, maraming salamat. Go. Sa kabuuan, mas nagkakaroon na ng patas na karapatan ng mga kababaihan sa kasalukuyan, hindi gaya noong unang panahon na kung saan hindi sila binibigyan ng karapatan o hindi sila binibigyan ng patas na karapatan. Dahil sa mga umiiral na batas, ngayon sa kasalukuyan ay nagkakaroon na ng equal oportunidad ang mga kababaihan. Mas nagkakaroon na sila ng karapatan sa larangan ng edukasyon, may karapatan na sila makapag-aral at nagkakaroon na rin sila ng karapatan mamuno sa isang bansa, mamuno sa isang komunidad. Yun lamang, maraming salamat.